Normal lang po sa baboy na mangyayari ang ganitong sitwasyon. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo guys? Ang ating topic ngayon guys sa video na ito ay tungkol po sa katanungan po ng isa nating subscriber dyan. No? Siya po ay mayroong pinaparating na isang tanong sa akin, yung tungkol po sa kanyang mga fatteners na 4 na piraso. Bago po natin guys ipahayag ang concern niya sa video na ito, yung akin pong mother pig na yan, yung nag-iisang mother pig ko na po yan, ay buntis na po siya sa loob ng 33 days old po simula sa pag-AI ko sa kanya para sa future fourth parity. So guys, puntahan natin dito kasi andito yung ating mga fatteners, no? Ayan guys. So ang tanong po ni Kabayang Julan Bernardo, no? Siya pala si Kabayang Julan Bernardo. Ang sabi po niya sa akin, good evening Kuya Dudong. Ask ko lang po, bali may 4 po akong fattening. Gagawin kong inahin ang isa. Di ko siya papakainin ng finisher feeds, kaya hiniwalay ko na po siya sa mga kapatid niya. Bali, nilagay ko na po siya sa isang kulungan. Nag-iingay po siya. Hinahanap niya mga kapatid niya. Ano po kaya magandang gawin Kuya Dong? Salamat sa advice. Sana po mapansin ito. So maraming salamat Kabayan sa iyong katanungan na yan. Beginners, atin pong tatandaan na kapag po meron tayong mga baboy fatteners, opinion ko lang po ito guys ha, wala pong problema dyan kung hanggang grower lang po ang inyong ipapakain sa kanila. Opinion ko lang yan guys ha. Ang tinutukoy ko po ay ang babaeng baboy na gusto mong gawing gelt or dumalaga. Kung ayaw mo siya pakainin ng finisher, okay lang yan. Kung pakakainin mo rin siya ng finisher ay okay lang din po yan. Basta ang mahalaga, bago mo siya pakastahan sa tamang panahon, ang baboy na yan ay mas magandang umabot siya ng 120 kilograms body weight hanggang 130 kilos body weight. Ulitin ko po mga beginners para hindi tayo malilito sa ating topic na binabahagi sa inyo ngayon. Basta ang mahalaga, pagsapit sa tamang panahon o pagdating sa tamang panahon na siya ang dumalagang baboy na yan ay magpapakasta na, maglandi na, mas better po no na ang kanya pong kilo or body weight ay aabot po ng 120 kilos hanggang 130 kilos body weight. Yan po ang ina-advise sa atin ng mga bihasa or sa mga yung mga doktor guys sa mga baboy no, mga eksperto. So ang tungkol naman sa kasi sa pag-iingay, kung nag-iingay po ang baboy na iyo pong hiniwalay, base lang sa aking karanasan, okay lang naman yan. Ang gagawin mo lang, pag siya ay umiingay, bigyan mo siya ng feeds, baka siya ay nagutom. O paano naman Kuya Dudong halimbawa pag binigyan ko siya ng feeds tapos hindi naman siya tumatahimik, no? Halimbawa lang kasi may ganun talagang instances na mga nangyayari. Sa guys, sa ganyang status, amu-amuhin mo lang yung baboy. Pinaka-opinion ko sa ganyang status. Pinakamataas niyan, 3 araw hanggang 4 na araw ay okay na yung baboy na yan. Mawawala po ang kanyang ginagawang pag-iingay. Yung baboy na yan guys na nag-iingay, yung binukod mo ay naninibago lang yan sa kanya pong bagong kulungan, no? Kasi nga, sanay siya na mayroong kasama, so dahil siya ay nag-iisa na lang, so hindi po maiwasan na ganyan po ang reaksyon na mangyayari sa baboy. Actually, may stress po dyan ha, mga beginners ha. Yung mga baboy na binukod ninyo o binukod natin sa ibang kulungan na nag-iisa lang siya, na-stress po yan ng baboy, kaya ang tip ko po para sa inyo, bigyan mo lang siya ng feeds. Tapos bigyan mo siya ng tubig, no? Mas mahalaga kung mayroon pong pig drinker ang inyong kulungan. Tapos kung nag-iingay pa rin siya, no, halimbawa ayaw niyang tumahimik, ganito guys, oh. Yan. Amuhin mo lang, no? I-treat mo yung baboy na pinapadama mo sa kanya na siya ay iyong sinasamahan, no? Sinasamahan sa kanyang stress na sinasapit. Pero kung gabi, panahon ng tagtulog, ay wag mong wag mong gawin ang sinabi ko na parang tipong pupuyatan mo siya para lang gawin yung sinasabi ko na ganyan. Kailangan natin magpahinga, no? Ang point ko lang, bigyan mo siya ng feeds, tubig, amuhin mo siya pag araw, no? Kung nandiyan ka lang sa bahay mo, sa kulungan ng baboy mo, so amuhin mo lang, no? Basta, pagsapit ng 3 araw hanggang 4 na araw, o pagpalagay mo 1 linggo, ang baboy na yan ay okay na po yan. So guys, bago tayo magtatapos sa ating simpleng video ngayon, bubuhusan ko muna ng tubig ang simento dahil yung mga baboy ko po ay nahingal sila, no? Isa po kasi yan guys sa nakaka-stress ang sobrang mainit na panahon, no? Ang temperatura, no, sa ating kulungan ay
kung mainit, grabe po ang stress sa ating mga baboy. Okay guys, sa mga eksperto dyan, alam ko po naman napakarami po ang mga bihasa, no? Mga professionals na mga hog racers na silent viewers po sa aking YouTube channel, ganun din sa Facebook page ko po. Kung ano man po ang inyong mga suggestions, magagandang suggestions, ini-encourage ko po kayo mga expert dyan. Ini-encourage ko po na maaari po kayong mag-share, no? Magbahagi po ng inyong mga idea dyan sa comment section para po malaman din or matulungan natin ang atin pong mga kababayang hog racers na mga baguhan pa lang po sa pag-alaga po ng baboy. Ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet Stores nationwide. Pag sakaling wala silang stock nito dyan sa inyong lugar, ay meron pong dalawang link po, legit na link po ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement dyan po sa description para po sa mga nais pong mag-direct order. Nandyan din po also ang link kung paano po gamitin ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement para po sa ating mga baboy. Guys, ako po si Dudong Villaran ay labis po at taos pusong nagpapasalamat or patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat viewers sa pagtangkilik po sa aking YouTube channel maging sa aking Facebook page. Mabuhay po ang mga farmers sa lipunan. God bless po sa ating lahat.